Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan. Kupal na sa magandang kalagayan ka. It's another beautiful day to be grateful. Welcome to the Parking University. Nasa parking pa rin tayo, kaibigan. Alright, Okay, so mag-ano tayo ngayon lang, share tayo ng knowledge, learning, and positivity. Okay? Alright, kaibigan, yung topic natin ngayon ito, power of believing. Itong power of believing, kaibigan, ito yung sabi ni Neville Goddard. Si Neville Goddard ay isang living legend. Actually, wala na yata to, matagal to si Neville Goddard, mga 1920s pa yata. So I think na matagal to siyang nag-rest in peace. But anyway, nag-share siya ng mga belief niya, knowledge at his own experience. Okay, so mayroon siyang personal experience talaga itong power of believing daw. So siya yung nagsulat ng power of awareness na libro, napakagandang libro, napaka old books, but it's about sa mind natin, paano tayo, at saka yung mental natin, at saka mindset. So napakaganda. Alright, so i-share natin. So ano tong power of believing? So yung tao daw, kaibigan, pag ikaw ay naniwala, pag ikaw ay naniwala na makuha mo yung gusto mo, mabili mo yung gusto mo, or you want to become that person in the future, or anything na gusto mo, pinaniwala ka to the bones mo. Okay, so naniwala ka talaga na makamit mo yan or mabili mo yan. So every person is different. It could be ano yung gusto mong bilhin, it could be bola lang yan ng basketball, or it could be a building, or it could be a business, or it could be gusto kang magiging actor, actress, or anything that you want. Okay, so sample lang to, kaibigan. Once you believe to your bones that you one day you can be that person or makuha mo yung gusto mo, you are already halfway there, kaibigan. Wow, ito yung destination mo, dito ka ngayon. But once you believe, kaibigan, you're halfway ka na, kaibigan. Wow, kunti na lang. Kasi kung hindi ka daw maniwala, wala kang paniwala pag sinabi mo na I cannot afford that, or hindi ko yan kaya, you are right, kaibigan. Okay, so yun, tama yun, kasi tama ka. Pero pag naniwala ka na you can do it, kung hindi man ngayon, okay, because mayroon pa yung mayroon yung time lapse, kaibigan. Hindi mo yan yung gusto mo daw ngayon, hindi mo yan na maya-maya mangyayari yan. Mayroon yung time. So in between the time, if there is a belief, mayroon kang belief dyan, kaibigan, it could shorten the distance sa time mo. So kung ikaw ay hindi naniwala na hindi mo yun makuha, hindi mo yun makaya, hindi mo yun kasi you're too old, you're too young, you're too short, you're too fat, you're too thin, or you're too poor, or anything na mayroon kang excuse, you are right kuno, kaibigan. Kasi once in-acknowledge mo, kaibigan, in-acknowledge mo na hindi mo kaya, yung brain mo daw, yung mind mo, mag-stop na yun, kaibigan. Mag-stop yun mag-think, mag-stop yun maghanap ng ways, and the universe as well will just grant that, kaibigan, na okay, that's what you wish, okay, i-grant yan, kaibigan. So itong power of believing, kaibigan, ito doon, okay? Nag-aral tayo ng elementary, high school, college. Itong believe, hindi to foreign word, it's a known word to itong believe. Maraming kanta dyan, kaibigan. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. So anyway, so yung believe, kaibigan, is kung i-dig natin to deeper, kaibigan, it could change daw sa reality natin. It could, hindi man ngayon, as I've said, ano yan, distance, ikaw ngayon, ito yung destination mo, but once you really believe, kaibigan, it could shorten the distance between this is the belief, and the rest, this, kaibigan, is between that belief is action, and at saka manifestation, and the universe will just grant you, kaibigan, pag ikaw ay nasa frequency of believing. Tama yung nasa frequency mo, kaibigan. So anyway, alright, so mayroon tong story si Neville Goddard about sa power of believing, kaibigan. Gaano daw to, ano tong ang example niya sa buhay niya. Okay, so yung tatay niya, kaibigan, is 10 sila magkapatid, na mahirap sila na tao. Sa island niya sila before sila nag-migrate sa US. So yung tatay niya maglalakad ng 10 miles from home to sa trabahoan niya, araw-araw yun. So 6 to 6 na yung 6 pa lang ng umaga, umalis na, 6 ng gabi, mag-propose, maglakad ulit 10 miles na rin, kaibigan. So araw-araw yung ginagawa ng tatay niya. So one day nawalan yung trabaho yung tatay niya. So nag-venture yung tatay niya, mayroon niya tatong parang grocery store, 5 sila.
yung tatay niya at saka yung mga kaibigan niya na lima, nag-ano sila ng store, and then later on kaibigan, kinik out yung tatay niya. So parang for some reason ganun yun, hindi nagkaintindihan, so nawala sa organisasyon yung tatay niya, so parang na-jobless yung tatay niya. Okay, so yung tatay niya pala, yung everyday na naglalakad siya sa first niya na job, kaibigan, araw-araw, mayroong building dun. Yung building dun is parang kumpanya, kaibigan. So yung tatay niya, kaibigan, is he really wants na yung building na yun mapasa kanya in the future. Araw-araw siya naglalakad, kaibigan. Araw-araw siyang nag-grow yung belief niya na one day maaakin yung building na yan. Okay, so if a normal person na walang paniwala, kaibigan, sabihin mo na delusional, or it could be delusional ka, bakit ka naniniwala na mapasa iyo yung malaking building na kumpanya na iyan, while ikaw ordinaryong tao lang, mahirap lang na tao. But yung tatay ni David Goddard, kaibigan, wala siya, hindi niya nag-ano lang siya sa belief niya. Okay, kasi minsan daw it could be your family, your very close tie, family, friends, hindi yan maniwala sa iyo, kaibigan. So just go on with your belief, kasi iba-iba yung tao. It could be it's very sad kung minsan yung pinaka-close mo na family or anything, the closest person mo, kaibigan, hindi maniwala sa iyo. Okay, so if you want to believe something, if you want to have something, if you really want something, just believe daw, kaibigan, kasi you will be closer to that one, kaibigan. Okay, so ipagpatuloy natin yung istorya ng tatay niya. Okay, so nung naglalakad pa nga ng tatay niya sa old na job niya, naniniwala talaga siya na mapakasa kanya yung building na yun kahit wala siya. Okay, so nung nag-organisasyon sila ng 5 kaibigan niya, na-kick out siya, wala siyang trabaho. So after nun, kaibigan, nag-open siya ng hiram siya ng pera sa bangko, nag-open daw siya ng maliit na tindahan, sari-sari store, kasi ngayon lang yung alam niya. So at saka yung nanay niya, sa 10 magkapatid, yung nanay niya iniwan pa daw sila. So 10 kapatid yung binubuhay ng tatay niya. So anyway, so yung maliit na store, kaibigan, harap yun sa building na gustong-gusto niya. Araw-araw pa rin siya talagang tinitingnan niya yung building na yun, na naniwala siya na one day ay mapasa akin yung building na ito. Okay, so sa hindi niya alam, kaibigan, okay, so ganito daw yun, kasi if you are in line of that frequency, okay, the universe will din, kaibigan, it will align, it could move events, circumstances, people, at mapalapit yun sa frequency na yun na gusto mo. Okay, so yung gusto niya yung building, gustong-gusto niya yung building na yun, hindi niya akalain na yung may-ari ng building na yun is old man na. Okay, so may 2 anak siya, isa pare. So ang pare, ayaw niya yung makialam ng mga wealth, kasi pare siya. So wala siya, hindi siya. So yung isa playboy at saka napakayaman, ayaw na niyang napakayaman. So yung old man, hindi nila binibinta yung property na yun. May nasa England yung may-ari nun. So mayroon na silang caretaker na nag-ano sa building. So for some reason, kaibigan, nung ando na sa sari-sari istorya, nakatayo na yung tatay niya sa umaga, panay tingin sa building. Isang araw bumisita yung may-ari doon, ng old man, 92 years old. Sabi ng old man, bakit ka nakatingin dyan? Ano ba yung gusto mo? Sabi ng old man, what if yung building na yan, sabi ng old man, what if tinanong yung tatay niya, ano yung gusto mo? Bakit daw? Panay ka panood sa building, sabi niya. Talaga yung building na yan, napakaganda. Gustong-gusto ko talaga yung building na yan maakin. So, sabi ng old man na, I really want this to sell to someone else na may magandang puso, or kahit wala akong gain daw, as long as mapunta lang tong building na to sa kamay ng hardworking at saka maano na tao, which is, imagine mo, kaibigan, na the universe will just align. Pumunta yung may-ari doon, tinanong siya bakit siya nakatingin sa building na yun, nag-offer pa sa kanya, okay, maghanap ka ng buyer. Sinabihan siya ng may-ari na i-assist mo lang yung
yung ano ng building kasi may mga empleyado yun doon, mga 70 yata na tao. I-assist mo lang at saka wala na akong gain as long as maghanap ka ng buyer, ibenta ko yung building na yan with a fair, cheaper price. So ang ginawa ng tatay niya ni Bill Goddard, kaibigan, kasi nakakita siya ng opportunity. At saka ever since ilang taon niya yung minamanifest, nag-believe siya na mapasa kanya yung building na yun. Pumunta siya sa mga bangko, kaibigan, kahit wala siya. At saka may isang bangko, kaibigan, na for some reason, sabi ng isang bangko, kasi matagal ka nang nagbabang sa amin, papautangin kita with this amount na pwedeng mabili yung building na yun. Wow! So yun yung history niya, kaibigan. At saka napunta talaga sa tatay niya yung building na yun. Okay, so yung tatay niya daw, kaibigan, every morning after sila mag-breakfast, nakaupo lang daw yun sa upuan niya, while minamanifest niya daw, naka-close eyes, after minamanifest niya daw palagi na yung building na yun mapasa kanya. So ilang taon niya yung ginawa, and then for some reason the universe will just move people, events para mapunta kasi within that frequency, kaibigan. So minsan napansin mo ba na kung mayroon kang gustong bagay or anything na hindi mo lang alam, mayroong stranger or anything na bigla na lang mapaano sa'yo at saka magbigay sa'yo nito or magbigay sa'yo ng opportunity na ito o papunta doon sa gusto mo. So ganun daw yun ka-powerful yung belief natin, kaibigan, kasi once naniwala ka, yung frequency na tinatransmit mo, kaibigan, makatap ka doon sa frequency, of abundance o frequency na at saka yung universe, kung ano yung frequency na tinatransmit mo, yun din yung ibibigay sa iyo daw ni universe. So for example, ikaw ay you keep complaining about how difficult the world, how hirap, gaano kahirap yung mundo, that's you will manifest more. So yun din yung makukuha mo din, kaibigan. But if you just focus on something that you really want, because kasi sa atin nagpo-focus tayo mostly sa mga nag-worried tayo din sa mga it could be na bagay na hindi naman talaga mangyayari, or it could be nagpo-focus tayo sa mga bagay na hindi natin gusto. Doon yun palagi natin yung binibigyan ng atensyon. Wherever our attention is, andun din yung energy natin, andun yung energy natin, andun yun din yung frequency na tina-transmit natin, kaibigan. So yun yung power of believing. Wow, dito lang natin to matutunan, kaibigan, sa Parking University. Okay, so nag-aaral tayo ng elementary, high school, college. Marami tayong lesson na learn. School is good, but in real world, kaibigan, marami palang law of universe na kung maintindihan daw natin ito, kaibigan, we could get ahead of life. Wow! Saka, kasi bakit kunti lang yung tao na successful at saka marami yung mediocre at saka marami yung failure na tao? Kasi yung mga tao na successful, kaibigan, naintindihan daw nila itong mga law of universe, law of nature, kaibigan, na napaka-basic, at we can, if yun yung ipo-focus natin at saka maintindihan natin at saka yun yung ma-apply natin, kaibigan, we could change our reality daw. Wow, kaibigan, imagine itong belief, hindi to foreign word, kaibigan. Palagi itong naririnig natin, but kung mayroon pala tayong gusto or anything, or we want to become, na maniwala tayo to the bones that one day we will makuha natin yun, or maano natin yun, magiging ikaw yan in the future. May kasabihan na wala daw limitasyon ang belief, kaibigan. Walang limitasyon ang belief, ang pagbibilib, kaibigan. Okay, so either you agree this or not, kaibigan. I think that's your opinion as well. Okay, so hopefully mayroon tayong natutunan ngayon, kaibigan, na there is a power of believing. Mayroon tayong gift nito, lahat ng tao, kaibigan. Alright, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well, and close your eyes, open your arms, and this will all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala. See you next time, babu.